Ang baybaying ito ay isa sa pinakamagandang lugar sa Cavite. Nagbigay ng magandang alaala sa kasaysayan at yaman ng bansa. Saksi ito sa mga importanteng pangyayari noong mga nakaraang panahon. Sumaksi din ito sa pagbabago at sa pagsulong ng mga pangyayari sa kasaysayan na nagbigay ng kahalagahan sa lugar ng Tansa. Sa likod ng magandang tanawin at makulay na kultura, tara't alamin ang mga kwento sa likod ng bawat kanto at yugto ng bayang ito. Kaya tara at samahan niyo akong tuklasin ang kaganapan na bumuhay at bumuo sa bayan na nagbigay ng saysay sa mga buhay ng tao na nanirahan dito. At ito ay ang Santa. Ang bayan ng Tansa ay isa sa mga makasaysayang bayan dito sa lalawigan ng Cavite dahil ito ay may malaking ambag sa ating kasaysayan. Ang una ay ang bayan ng Tansa ay dating lupain ng mga nabili ng mga paring Agustino noong mga 17th century, no? At sila ay nagkaroon dito ng isang hacienda o taniman, kaya ito yung unang tinawag dito estancia, no? Hindi nagtagal ang mga paring Agustino ay pinagbili naman ito sa mga paring Dominikano. Ang kinikita ng istansya ay pinagtutustos ng mga pari at bukod dito ay nag-iwan din sila ng mga prinsa o dam. Then nag-iwan din ang mga paring Dominikano ng mga dam o mga prinsa dam kung tawagin o yung patubig kasi nga ito yung isang malaking estansya, no? So may mga iniwan sila rito ng mga nasa 7 o 8 prinsa dam na kinukonsider natin isa sa mga cultural heritage ng bayan. Nagtagal ang mga paring Dominikano, then naggawa sila ng isang tuklong noong 1774 at pagdating yung tuklong chapel yun parang chapel o pamilya at naging pangunahing patron ng bayan ay yung Santa Cruz, no? So, ang simbahan ay isa sa mga matatandang simbahan dito sa Cavite at katabi ng simbahan ito ay ang lumang kombento na pinagdausan ng isang lubang makasaysayan na pangyayari sa ating bansa noong 1898. Dating sa kasaysayan, katulad nga ng ating museum o yung kumbento na itinayo ng mga Dominican Fathers ay naging kumbento yun ng mga praile, ng mga pari. Tagal naging kumbento doon, naninirahan ng mga nagiging pura-paroko. Kasabi yun, itinayo noong 1780 rin. Kasi siyempre, pag may simbahan, dapat may kumbento. Diba kung saan naninirahan ng mga pari. So, yung anyo niya ay original pa rin lahat yun. Hindi pa nababago yun. Kung meron mang konti ay renovation lang, restoration. Una sa lahat, ang kumbento ito ay tinayo noong panahon ng mga paring Dominico, noong panahon ng Kastila. Originally, ito yung tinitira ng mga praile at eventually na mga naging pura-paroko dito sa Tansa. Sa paglipas ng panahon, ito ay ginamit din na paaralan at nang ito ay mabakante, ito ay napabayaan. Ngunit noong 2013 hanggang 2014, ito ay nasiayos sa tulong ng pamahalaan. At napagdesisyonan na ito ay gawing museo. So mula noong 2015 hanggang sa ngayon, ito ay isang museo para sa parokya at the same time para sa Tansa kasi wala namang museum ang Tansa. Sa kasalukuyan, ang nilalaman ng museum ay kakaunti lamang ang patungkol sa Tansa. Sa katotohanan, yung mga lumang gamit ng simbahan, marami na ang nawala sa paglipas ng panahon. Kaya halos ay ilang bagay lamang ang matatagpuan sa museum. Karamihan ng mga larawan dito ay larawan ng
kasaysayan ng Cavite City. Merong isang bahagi ang tungkol sa tansa. Ito ngayon yung pinagsisikapan na palaguin ng aming pamamahala na unti-unti ay maalagyan ito ng mga bagay-bagay tungkol sa bayan ng Tansa. So, noong March 23, 1897 ng gabi, ay dito nanumpa si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo, si General Mariano Trias bilang Pangulo, si General Emiliano Diego de Dios bilang ministro sa Nagotbo, at si Artemio Recarte. Sila ang mga unang namuno sa tinayong revolutionary government na kung saan ang halalan ay ginanap sa Tejeros Convention sa Rosario. Ang dalawang paksyon na naglaban ay ang magdiwang na pinamumunuan ni Andres Bonifacio at ang magdalo na siyang pinamumunuan naman ni Aguinaldo. Sa nangyaring halalan ay nanalo si Aguinaldo bilang presidente ng revolutionary government. Noong kasi naganap yung halalan sa Tejero ay doon si General Aguinaldo. Nasa Pasong Santol sa Dasmariñas dahil pinangungunahan niya ang labanan dahil sasakupin ng mga bayan ng silang Imus, Dasmariñas. Kaya nandun si General Emilio Aguinaldo wala sa halalan. Ang nasa halalan ay yung kapatid niya, si General Crispulo Aguinaldo. Kung naganap yung halalan at kung pakibalita yung resulta ng halalan kay General, ay napunta si Crispulo Aguinaldo doon sa Pasong Santol upang ibalita, siya ang nag-take over. Kaya si General Emilio Aguinaldo ay bumalik dito, pumunta rito sa Tejero. Then pagdating sa Tejero, hindi siya makapasok. Hindi sila makapasok dahil nasakop na ng buong magdiwang yung buong Tejero. Kaya sa paanyaya ng Pura Paroko ng parokya ng Santa Cruz, si Father Zenon Villafranca, ay kumbento ng Tansa naganap yung panunumpa ng mga opisyal ng revolutionary government noong March 23, 1897. So, isa sa mga silid dito sa kumbento ang ginamit na lugar para panumpaan ng unang Pangulo ng Pilipinas. At yan dahilan kung bakit sa isa sa mga silid dito ay merong tabi ng panunumpa ng Emilio Aguinaldo at mga kasama. Dito naganap ang panunumpa ng unang presidente ng Pilipinas. At sa katunayan, itong kumbento ito ay dineklara ng National Historical Commission bilang isang National Historical Landmark. At matatagpuan din sa ibaba ng kumbento yung historical na marker na nagsasaad tungkol sa naganap dito noong March 22, 1897. Noong mga huling taon ng ika-17 siglo or 17th century, ang bayan ng Tansa originally ay tinatawag na Santa Cruz de Malabon. Pagdating ng August 29, 1780, ay nagsariling parokya yung simbaha, yung tuklog na ginawa at ginawang parokya. Hiniwalay ito sa San Francisco de Malabon. Hiniwalay ng sariling parokya at tinawag itong Parokya de Santa Cruz de Malabon. At yun din ang pangalawang pinangalan sa bayan, Protestansya, pinalitan ng Santa Cruz de Malabon. Dahil bahagi tayo ng San Francisco de Malabon na ngayon ay General Trias. Hindi naman din nagtagal at yun, yung may simbahan at yung kasalukuyang simbahan natin ngayon, kasama yung kumbento na itinayo. Yan, hindi naman din nagtagal ay hindi dahil hindi kinaya ng bayan ng magsarili. So binalik ulit tayo sa San Francisco, sa pamamahala ng San Francisco de Malabon. Pero yung simbahan ay existing as a separate parish. Ito ay bahagi ng misyon
na mga mga paring Jesuita na siyang namamahala ng parokya ng Santa Maria Magdalena ng Kawit. So, itong misyon na ito ay tinatawag na Mission de San Jose y Santa Cruz. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Yung eastern part ay ngayon ay tinatawag natin San Francisco de Malabon at sa kasalukuyan ang pangalan ito ay General Trias. Samantalang yung western part ay tinatawag na Santa Cruz de Malabon at sa kasalukuyan ay tinatawag na Tansa. At noong 1780, August 29, itinatag ang parokya ng Santa Cruz de Malabon at ang kauna-unahang tura paroko ay si Father Narciso Manas, isang paring sekular na taga Bulacan. Siya nagpatayo ng isang simbahang bato. Hindi kasi yung kalakihan kasi nung kapanahon ng iyon ang Hacienda de Santa Cruz de Malabon ay mahirap na lugar. Ang Santa Cruz de Malabon ay naging isang ganap na bayan noong 1770. So 10 years after, saka natatag yung parokya. Pero bago ang lahat, ang orihinal na patron ng parokya ay ang Santa Cruz. Naging masinti ang debosyon ng mga tao kay San Agustin. Bago pa tinatag ang parokya, ay sinasabi na meron ng imahe ni San Agustin. Ang parokya ay pinamumunuan ng mga paring sekular, ngunit makalipas ang ilang taon, pinag-utos ng Reyna ng Espanya na ang lahat ng parokya na malapit sa Maynila ay ibigay sa mga prailing Kastila sa kadahilanang sila ay nag-iingat sapagkat dahil sa mga naganap na revolusyon sa ibang bansa na pinangungunahan ng mga paring sekular. Dahil dito, binigay ang parokya ng bansa sa mga paring Dominiko na silang nagpasira ng lumang simbahan at pinalitan ng malaki at konkretong simbahan. So, maraming mga kwento tungkol kay San Agustin, yung pagiging negosyo niya. Maraming mga tao na nakatanggap ng pagpapala na sa paglalang ni San Agustin. Sa katunayan, kapag panahon ng tagtuyot, ikinakarakol lamang nila yung unahin San Agustin at kasunod nun ang pag-ulan. So, kanilang kino-consider na yung mga pantulong para sa kanilang pabuhayan ay utang nila kay San Agustin. So, sa paglipas ng panahon, tumindi yung devosyon kay San Agustin at noong July 31, 2011, pinalitan ang patron ng parokya ng Santa Cruz. Simula noon ay marami siyang mga himala na talaga namang pinatotohanan ng mga taga-tansa. Yung mga kahilingan, nagkakaloob, no? Na talagang masasabi namin na sa tulong ng kanyang panalangin ay pinagkakaloob naman. At talagang pagpiesta niya ay makikita mo yung dami ng tao dito na talaga namang mayroong 1-month celebration. Nagsasama ang simbahan at ang LGU para planuhin ang fiesta. No? Halos yan, nakita nyo, ang pinaka-fiesta ay August 28. Kung saan tuwing piyesta ay inaabangan ng mga tao ang lohitor na ang ibig sabihin, lobo, higante at toro. Kung saan ang mga lokal ay nagpapalipad ng lobo, nagsisindi ng higante at nagpapahabol sa toro. Nabuo ang tradisyong ito bilang pasasalamat kay Tata Usteng sa masaganang ani at huli ng isda. Dahil nung araw ay sa tuwing dinadala sa isang baryo at kinakarpol ito ay naulan naman. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin pinaniniwalaan ito ng mga lokal sapagkat sa tuwing piyesta o bago ang piyesta ay naulan din naman. Sa asyenda ay laging bahagi ng mga asyenda ng mga praile kasi doon nakatira yung mga namumunong praile sa asyenda, yung tinatawag na mayordomo ng asyenda. So, dito sa Tansa, sa kasalukuyan, yung Casa Asyenda ay naging pag-aari ng isang private na pamilya, ang pamilya Valencia. Ngayon, bakit nangyari ito? Batay sa kwento, sa kasaysayan,
Noong 1897, nang unti-unti na nare-regain ng mga Kastila ang iba't ibang bayan ng Luzon. Kasi para sa inyong kaalaman, dito sa Cavite province, naging very successful ang revolution. Hindi naman ito is dahil sa aking Caviteño, pero nung sumiklab ang revolusyon sa Maynila, noong sigaw sa Biak na Bato, mula Andres Bonifacio, halos sa lahat ng labanan sa Maynila, palo ng palo ang mga Katipunero. Pero dito sa Cavite, nung sumiklab ang revolusyon noong August 31st, 1896, nakuha agad ng mga Katipunerong Cavite ang iba't ibang bayan hanggang sa eventually naging malayang lalawigan ang Cavite. Ang natira lamang na nasa ilalim ng pamumuno ng Kastila, yung ngayon tinatawag na Cavite City. Kasi yung isang bahagi ng Cavite City na tinatawag na Cavite Puerto, ito ay naliligid ng mga nakakapal na pader na bato, katulad ng Intramuros. Yan ang baluarte ng mga Kastila dito sa Cavite. So, yan ay hindi nasakop ng mga Katipunero. So, pero halos lahat ng bayan sa buong lalawigan ng Cavite ay nasakop ng mga Katipunero. So, for a while, Cavite was liberated. Sa katunayan, maraming mga taga-ibang mga probinsya, katulad ng mga taga-Rizal, na mga taga-Maynila na nagtungo dito sa Cavite kasi this became a free country. Kaya lang, noong 1897, dala na rin ang mga iringan ng dalawang faction, hindi sila nagtutulungan sa pakikipaglaban sa mga Kastila. Unti-unti, sa pagdating ng reinforcement mula sa Espanya, unti-unti nasakop muli ng mga Kastila ang Cavite. Nagsimula sila sa silang, pababa ng pababa. At dito naman sa Nolan, Cavite, mula dyan sa may Noveleta, ay binobomba rin ng mga Kastila ang iba't ibang towns. So, sa pag-advance ng mga Kastila, unti-unti bumaksak uli sa kanilang kamay yung iba't ibang mga bayan dito sa Cavite. Nang dumating na mga Kastila dyan sa San Francisco de Malabon, o yung tinatawag natin General Trias, minarapat ng mga namumuno dito sa bansa. Noon ay yung dating gobernadorcillo o kapitan municipal, si Francisco Valencia, at saka yung kanyang kaanak na si Bel Rosario, na kasalukuyang gobernadorcillo noon. Napagdesisyonan nila na instead na labanan ng mga Kastila, muli nilang winelcome ang mga Kastila. Medyo ironic ito kasi dito naganap sa bansa yung panunumpa ng unang presidente ng revolutionary government. Pero bukod tangi ang bayan ng bansa ang muling nag-welcome sa mga Kastila. Anong kanilang dahilan? Sa panahong ito, ang mga Katipunero ay umatras patungong Maragondon. Kaya naisip ng mga namumuno ng bansa na tanggapin at ipagdiwang ang pagdating ng mga Kastila upang hindi sila sunugin at patayin ng mga ito. Ito ang naging paraan nila upang manatiling buhay sapagkat wala silang kakayahang lumaban kasama ang mga mamamayan nito. So yung naganap dahil ang pag-welcome muli sa mga Kastila, nakarating sa Reyna ng Espanya, yung Reyna Regente, si Doña Maria Cristina de Borbon. Kaya yung si Kapitan Francisco Valencia ay binigyan ng award, decoration, Cruz de Isabel na Católica. So, na-decorate pa siya, naging nasabi naging panganay. At dahil si Francisco Valencia ang tumulong din sa mga private para makatakas kung sumiklang ang revolusyon, ang nangyari, after the revolution, yung Casa Hacienda hindi sinama sa pamilya sa American government. Kasi noong 1903, lahat ng mga hacienda ng mga private at mga properties na nasa hacienda ay binili ng American government
para i-distribute sa mga Pilipino para mapasipay yung mga Pilipino. So, yung Casa Hacienda ng Tansa, hindi sinama sa pagbebenta ng Hacienda ng Santa Cruz de Malabon. Instead, ipinamana sa pamilya ni Kapitan Francisco Valencia. Kaya sa kasalukuyan, yung pamilya Valencia ang nakatira doon sa Casa Hacienda ng Tansa. At bahagi pa ng kanilang reward bilang pakilala ng Reyno ng Espanya ay binigyan ng scholarship yung mga apo ni Francisco Valencia para magpag-aral sa Espanya. Ang isa sa beneficiary niya, yung kamamatay na si Atty. Rosario Valencia. So, nung siya'y mag-aaral ng kulay, siya'y pinadala sa Espanya through the scholarship ng Spanish government bilang pagpabang ng Italano doon sa pag-welcome ng kanilang lolo sa mga Kastila. Simula noon hanggang sa kasalukuyan, ang Casa Hacienda ay nasa pamilyang Valenciana po rin. Samantala, ang mga estilo naman o souvenirs noong panahon ng Kastila ay nananatiling pribado pa rin. Kalimitan pwedeng bumisita, ngunit hanggang sa labas lamang. Si Felipe Calderon ay isang taga-Tansa o isinilang siya sa Santa Cruz de Malabon. Pero hindi siya dito lumaki. So, taga rito lang ang kanyang mother. Lumaki siya sa Santa Ana. Pero dito siya pinanganak sa Santa Cruz de Malabon na may Tansa. Si Felipe Calderon ay sa aking pag-aaral at lagi ko tinuturo ay ipinanganak dito sa Tansa, Cavite na dati ay kilala sa tawag na Santa Cruz de Malabon na ngayon Tansa, Cavite. At isinilang siya noong April 4, 86 siya na isinilang. Ngayon, ang mahalagang nagawa ni Felipe Calderon na siya naging dahilan na naging pangalan ng aming paaralan ay bilang parangal sa kanyang mga nagawa. Unang-una siya ay dahil siya isang abogado. Isa siya sa nag-akda ng saligang batas na inaprubahan ang ginawa niya ni Emilio Aguinaldo noong January 21, 1898 o 1899. Dito, siya ay tinawag na ama ng Malolos Constitution. Kasi mas yung ginawa niyang saligang batas ayon sa kasaysayan na aking nabasa ay mas nakahihigit sa ginawa ni Apolinario. First republic in Asia, gawa ng saligang batas ng Malolos. Pagkatrap, nawala na yung revolutionary government, naging Philippine Republic na. Nanumpa naman si Emilio Aguinaldo sa Barasuing Church bilang first president of Philippine Republic na ginagamit natin ngayon. Di ba? So, ang una nilang saligang batas na ginamit ay yung saligang batas ng Malolos na ginawa ni Felipe Calderon na isang taga-Tansa. Kaya naman siya kinilala rin ng mga taga-Tansa. Kaya nga, yung isang eskwelahan dito ay ipinangalan sa kanya at naglagay ng monumento kasi hindi nga matrace kung saan dito sa mismong Tansa yung bahay. Pinaniniwala ang sa biwas, pero wala makapagsabi. Kaya yung marker, yung monumento, inilagay doon sa school. Kasi yung school, dati siyang Tansa Elementary School, noong 1984, nung naglagay ng marker ang National Historical Commission, pinangalan na rin yung school kay Felipe Calderon sa bisa rin ng Sangguniang Resolution ng Bayan ng Tansa. Noong February 28, 1914, sa pamumuno nila Antero Soriano, na isang senador, at si Florentino Hoya, isang congressman ng mga taga-Tansa, ay nagpanukala sila ng batas na muling ihiwalay ang bayan ng Tansa sa San Francisco de Malabon. No? Kaya tinawag itong Tansa from the word Santa. Sa paglalakbay na ito sa Tansa, nakita natin ang kahangahangang kwento ng pag-usbong ng isang bayan sa mga lugar tulad ng Historical Convent-Museum, monumento ni Felipe Calderon, Casa Hacienda, at Diocesan Shrine of San Agustin. Buhay ang mga alaala na nagpapayaman sa puso ng Tansa. Sa pagbabalik tanaw, nahanap natin ang kayamanan nagbukas ng mga pintuan sa mas malalim na pangunawa sa ating bayan.
Muli, ako ang inyong gabay, Yelo Dulce, at ito ang kwento ng Istansya.